Tungkol sa agrikultura at food security ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam at Cambodia, partikular na ukol sa usapin ng rice supply upang matiyak na magiging sapat ito sa mga Pilipino. Sa pakikipagpulong kanina ni Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, sinabi ng Vietnamese leader na malapit nang maisapinalang 5-year rice trade program sa Pilipinas. Oras na maisakatuparan ang kasunduan, tiyak na ang importasyon ng bigas mula sa Vietnam. Our two countries will complete an intergovernment agreement on rice trade, so that Vietnam can integrate one guiding export to the Philippines, like issue of food security. We look forward to having a stable framework of cooperation of rice trade for a long period of at least 5 years. And with that, we thank our officials that thing, and you can also ensure our independence. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang estado ngayon ng merkado at ang pangangailangan ng mga bansa na mag-adjust o magbago ng polisiya. Umaasa ang Pangulo sa patuloy na kooperasyon sa iba't ibang larangan at negosasyon sa Vietnam. It is to our advantage that we have taken not just one but more steps to strengthen that partnership, to strengthen that alliance, that relationship. Ang Vietnam ay nagsusupply sa Pilipinas ng 90% mula sa rice imports. Tinitignan naman ni PBBM ang posibleng fishery at maritime cooperation sa Vietnam. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay newly elected Cambodian Prime Minister Hun Manet. Nagkasundo naman ang dalawa na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng food security, trade and commerce at people-to-people exchanges. Tinitignan ni Pangulong Marcos ang posibilidad na pagkunan rin ng bigas ang Cambodia. Agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. We hope that we can find an agreement. Target naman ng Cambodia ang 1% share mula sa market ng imported rice sa Pilipinas sa taong 2024. Ilang pagpupulong pa ang dinaluhan ni Pangulong Marcos tulad ng ASEAN-India Summit, East Asia Summit, kasama dito ang Australia, China, India, Japan, New Zealand, Korea at US. Dumating din sa ASEAN Summit si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Kinilala niya ang mahalagang ambag ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, partikular sa South China Sea. I commend ASEAN's constructive role in working to defuse tensions from the South China Sea to the Korean Peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law. Samantala sa ibinigay na impormasyon sa atin ng Malacanang, may intervention si Pangulong Marcos sa 18th East Asia Summit kung saan ay nanawagan si Pangulong Marcos sa ASEAN na gumawa ng joint action laban sa mapanganib na paggamit ng Coast Guard at militia vessels sa South China Sea. Ang binitigiwang intervention na ito ay ginawa ng Pangulo sa harap ni na Australian Prime Minister ng Indian Prime Minister Narendra Modi at Chinese Premier Li Qiang, Japan Prime Minister Fumio Kishida, South Korean President Yoon Suk Yeol at US Vice President Kamala Harris at iba pang world leaders. Ayon sa Pangulo, sa ngalan ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, iwasan na sana ang unilateral at assertive activities na magpapataas sa tensyon sa rehiyon, hindi pagkakaunawaan at miscalculations sa South China Sea. At ngayon na nga ang huling araw ng ASEAN Summit dito sa Indonesia at inaasahan natin na mamayang gabi na balik ng Pangulo pabalik dyan sa Pilipinas. June. Colonel, in general ba may magandang balita sa kanyang pag-uwi si Pangulong Marcos? Isa dyan yung nakuha niyang investment mula sa mga Indonesian companies na umaabot sa 22 million US dollars investment na inaasahang lilikha din ng trabaho. At yung nilalayon nga niya na makipag-usap sa mga rice importing countries na nais niya ngang isulong itong
importation ng bigas, mapalakas pa yung supply natin, ay nagawa naman niya gaya ng kanyang sinabi bago siya din umalis. At pangatlo, yung tungkol sa usapin sa West Philippine Sea na kanyang laging binabanggit na kanyang isusulong sa mga international fora na katulad nga nitong ASEAN, na makumbinsi din yung ibang ASEAN member states na umaksyon din laban nga dito sa patuloy na tensyon sa South China Sea. Lasa lang, Nel, natanong ba ng mga kawani ng Philippine media si Pangulong Marcos hinggil sa pagre-resign ni Undersecretary Shelo Magno ng Department of Finance? Jun, hinihintay nga natin yung pagkakataon na sana nga ay may press briefing ang Pangulo doon pa lamang sa day 1 hanggang dito sa mga ongoing na activities. Pero as of now ay wala pa tayong pagkakataon para makapanayam ang Pangulo sa iba pang mga issue. Okay mga kaibigan, thank you for watching sa ating EPC Vloggers, EPC Vlog Production. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. And salamat sa subscribe mga Lods.